Paano daw ba namin ito niluto? At pahingi naman ng recipe? Yan ang sabi ng mga nakatikim ng version namin nitong atay at balon-balunan ng manok na alabopis. Unang gagawin dito, iparboil muna mga sangkap. Sa kumukulong tubig, lagyan ng 2 kutsara ng asin, 5 piraso ng pinitpit na luya, saka na ilagay itong balon-balunan ng manok. Nasa kalahating kilo lahat ito. Ito namang puso ng manok, hiwain lang sa gitna ng ganyan, no? Para naman matanggal yung mga dumi nito sa loob. Mabilis lang ito. Lutuin lang ng 1.5 minuto. O kaya naman ay hanggang sa makita na hindi na kulay pink ang itsura nito. Gamit dito yung malakas na apoy. Pakuluin muna ang tubig bago sunod na iparboil ang atay. Nasa 700 grams lahat itong atay. Take note nga pala na pagka ganito ang kulay ng atay, yung medyo yellowish, ibig sabihin nito, mataba yung atay. Mas yellow ang kulay, mas mataba. Eto, yung dapat piliin na kulay ng atay. Nung di ko pa ito nailagay sa freezer, deep red brown yung kulay nito. Yun talaga ang normal na kulay ng atay. Ngayong kulong-kulo na ang tubig, iparboil na ang atay. Tanggalin din lahat ito, yung mga nakapaibabaw na bula, para naman hindi ito manikit at di na kailangang hugasan. Lutuin ng mga nasa 4 na minuto o kaya naman ay hanggang sa makita na hindi nahilaw yung kulay nito. Matapos ang 4 na minuto, ganito na yung itsura nito. Hanguin, saka na itabi. Eto na yung rekado na talaga namang magpapasarap sa pagkakaluto nito. Pinaghalong balat, taba ng manok at konting asin. Lagyan din ng 1 kutsara ng tubig. Lutuin hanggang sa mapagmantika na ito. Gamit dito yung katamtaman lang na lakas ng apoy. Habang pinagmamantika natin ito, hiwain na ng ganitong sukat ang mga balon-balunan. Ang hiwa ng atay, parehas din sa hiwa ng balon-balunan. Mas madali na talaga yung paghihiwa matapos ito na maiparboil. Yan o, nagmantika na. Kung walang balat ng manok, pwede rin pang substitute dito yung salted butter. Igisa na ang bawang. Buong ulo lahat ito ng bawang. Ngayong mabango na, ilagay na ang sibuyas. Ganon din, gisa-gisahin. Pag mabango na, ilagay na ang tomato paste. Sunod nito, timplahan din ng 1 kutsara ng patis. Gisa-gisahin ng mga nasa 3 minuto o kaya naman ay hanggang sa makita na matingkad na ang kulay ng tomato paste. Gamit dito yung medium low setting lang ng apoy. Sunod nito, ilagay na mga naiparboil na balon-balunan, 1 kutsarita ng paminta, 1 tasa ng tubig, 2 piraso ng dahon ng laurel. Paghaluing mabuti, pagkakulo, ilagay na ang suka. Kalahating tasa lahat ito ng suka at pagkakulo ulit, saka pa lang ito takpan. Lutuin ng 45 minutos o kaya naman ay hanggang sa makuha na yung gustong lambot ng pagkakaluto ng balon-balunan. Gamit dito yung pinakamahinang setting ng apoy. Matapos ang 45 minutos, yan no, malambot ng balon-balunan. Ilagay ng manghang na sili, 1 tasa ng carrots, 1 kutsarita ng chicken powder, 1 kutsara ng dark soy sauce, pampaganda ng kulay, at 1 kutsara ng liquid seasoning. Pagkahalong mabuti, takpan, lutuin ng 10 minuto, gamit dito yung katamtamang lakas lang ng apoy. Matapos ang 10 minuto, tikman para maihusto ang lasa. Kanyama na. Ilagay na ang mga naiparboil na atay kanina, 1 tasa ng berdeng sili, pinaghalong tubig at natto powder. Ito pa lang ang natto powder, may pampalapot na to, kaya pamalagyan lang dapat yung paghahalo dito. Lutuin na lang ng mga nasa 3 minuto sa malakas na apoy para naman creamy na, smooth pa ang pagkakaluto ng atay. Pero, bawo na pa mo, kanyamana na.